Noong dekada 70 at 80, isa sa mga pinakasikat na bahagi ng buhay kabataan sa mga Pilipino ay ang mabilisang kainan. Ang mga lugar na ito ay hindi lamang basta kainan, sila ay sentro ng kasiyahan, pagtitipon ng pamilya at simpleng aliw ng mga kabataan pagkatapos ng klase o sa hapon bago ang sinehan. Sa bawat sulok ng lungsod, mababakas ang amoy ng bagong lutong pagkain, malinamnam na manok, mainit na burger, matatamis na spaghetti na tila ba nag-aanyaya sa lahat ng sandaling huminto at magpahinga sa abala na araw. Dito unang natutunan ng maraming kabataan ang kasiyahan ng pagkain kasama ang kaibigan, ang pag-uusap sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng diner, at ang simpleng ligaya na dala ng mabilis na masarap na pagkain. Ngunit tulad ng maraming aspeto ng nakaraan, unti-unting naglaho ang mga lugar na noon ay puno ng sigla at buhay. Ang ilan ay hindi nakasabay sa pagbabago ng panahon at ng panlasa ng mga tao. Ang iba naman ay napabayaan sa kompetisyon at modernisasyon. Ngayon, ang mga paboritong tambayan ng kabataan noon ay naging alaala na lamang. Ang Burger Machine Classic Era. Ang Burger Machine ay isa sa mga pinaka-iconic na fast food concept sa Pilipinas at nagsimula ito noong 1978 sa pamamagitan ni Leopoldo Prieto, isang Filipino entrepreneur na may layuning gawing abot kaya ang burger para sa masa. Hindi tulad ng traditional fast food chains na may dine-in restaurants, ang unang branch ng Burger Machine ay isang simpleng kiosk o stand na matatagpuan sa gilid ng kalsada. Isang konseptong revolusyonaryo sa panahong iyon. Ang unang mga pwesto nito ay tinayo sa Metro Manila, lalo na sa mga lugar na matao tulad ng bus stops, eskwelahan at residential areas. Dahil dito, naging accessible ito sa karaniwang Pilipino. Ang kanilang menu ay simple ngunit epektibo: burgers, regular cheeseburgers, longganisa burgers at iba pa. Kalaunay nagdagdag ng sandwiches. Ang presyo ng burger noong late 70s hanggang 80s ay nasa 5 hanggang 10 piso lamang, dahilan upang ito ay maging isa sa mga pinakamurang pagkain sa lungsod. Sumikat ang Burger Machine dahil sa kombinasyon ng affordability, accessibility at convenience. Isa ito sa mga unang nag-operate ng 24/7 food service, kaya naging paborito ito ng mga estudyante, night shift workers at kahit mga taxi drivers. Ang kanilang buy one take one promo ay naging bahagi na ng pop culture. Lubos itong tinangkilik ng mga Pilipino at naging simbolo ng street food culture. Gayunpaman, pagsapit ng late 90s hanggang early 2000s, nagsimula itong humina. Isa sa mga dahilan niyang pagbabago ng consumer preference, mas pinili na ng maraming Pilipino ang air-conditioned fast food restaurants tulad ng Jollibee at McDonald's. Bukod dito, nagkaroon din ng issue sa maintenance at standardization ng kanilang mga kiosks. Hindi ito tuluyang nawala. Ang golden era ng Burger Machine ay masasabi ng natapos noong bandang 2000 at mula noon ay naging mas niche na lamang ang presensya nito. Ang Tropical Hut ay isa sa mga pinakamatandang fast food chain sa Pilipinas na nagsimula noong early 60s bilang bahagi ng Tropical Hut City Development Corporation. Ang unang branch nito ay tinayo sa Cubao, Quezon City, isang lugar na noon ay sentro ng komersyo at modernong pamumuhay. Ang kumpanya ay unang nakatuon sa real estate development, ngunit kalaunan niya pumasok sa food business bilang dagdag na serbisyo sa kanilang residential communities. Ang kanilang fast food chain ay naging extension ng kanilang brand, isang lugar kung saan kumakain ng mga pamilya sa isang komportable at malinis na environment. Sumikat ang Tropical Hut noong 70s hanggang 80s kung saan ito ay naging paboritong kainan ng middle-class families. Kilala ito sa kanilang classic Filipino-style burgers, spaghetti at clubhouse sandwiches, pati na rin sa kanilang breakfast meals. Ang presyo noon ay nasa 20 hanggang 40 pesos lamang na abot kaya para sa maraming pamilya. Tinangkilik ito ng mga Pilipino hindi dahil sa pagkain kundi dahil sa ambience. Isa ito sa mga unang fast food chains na nag-offer ng dine-in experience na may air conditioning. Ngunit pagsapit ng dekada 90, nagsimula itong mawala ng momentum. Habang ang Jollibee at McDonald's ay agresibong nag-expand at nag-modernize, nanatiling tradisyonal ang Tropical Hut. Dahil sa kakulangan sa marketing, innovation at branch expansion, unti-unti itong naluma sa paningin ng bagong henerasyon. Pagsapit ng early 2000s, marami sa kanilang branches ang nagsara at halos nawala na ito sa mainstream hanggang sa muling pinag-usapan dahil sa nostalgia noong taong 2022. Ang Norquis Food House ay isang hindi gaanong kilala ngunit mahalagang bahagi ng regional fast food history ng Pilipinas. Ito ay nilunsad noong dekada 80 ng Norquis Group of Companies,
isang malaking conglomerate na nakabase sa Cebu at pagmamayari ng pamilyang Yanson na mas kilala sa kanilang motorcycle at transportation businesses. Ang unang branch nito ay matatagpuan sa Cebu City, kung saan ito ay nagsilbing eksperimento ng kumpanya sa food industry. Layunin nito magbigay ng fast food experience sa Visayas na katulad na ng sa Metro Manila. Ang menu ay binubuo ng Filipino meals tulad ng fried chicken, burgers o rice meals na may presyong nasa 20 hanggang 50 pesos lamang. Sumikat ito sa lokal na komunidad dahil sa kakulangan ng kompetisyon sa rehiyon noong panahong iyon. Tinangkilik ito ng mga Cebuano at naging popular sa Visayas, ngunit hindi ito nakapag-expand ng malawakan sa Luzon. Isa sa mga dahilan ay ang focus ng kumpanya sa kanilang core business, motorcycles at transportation. Dahil sa kakulangan sa expansion at strategic focus, unti-unting humina ang operasyon nito at tuluyang nawala noong mga dekada 90. Ang A&W ay isang American fast food chain na unang pumasok sa Pilipinas noong 60s sa pamamagitan ng franchise agreement sa lokal na operators. Ito ang isa sa mga unang western fast food brands na nakilala ng mga Pilipino. Ang kanilang unang branch ay tinayo sa Metro Manila at agad itong naging kakaiba dahil sa kanilang signature product, ang root beer float na inihahain sa malamig na frosted mug. Bukod dito, nag-offer din sila ng hot dogs, burgers at fries. Noong 1980s hanggang 1990s, ang presyo ng kanilang pagkain ay nasa 20 hanggang 60 piso lamang na medyo mas mataas kumpara sa lokal na chains. Kaya target nito ang middle hanggang upper class consumers. Sumikat ang A&W bilang isang American dining experience, ngunit nahirapan ito makipagsabayan sa mas agresibong expansion ng McDonald's at Jollibee. Dahil sa pagbabago ng consumer preferences at mataas na operational costs, unti-unti itong nagsara ng branches hanggang sa tuluyang mawala sa Pilipinas noong taong 2004. Ang Tita Fritas Chicken ay isang lokal na fried chicken chain na sumikat noong 80s hanggang 90s sa Metro Manila. Ito ay tinatag ng mga Filipino entrepreneurs na naghangad na makipagkompetensya sa mga international brands sa pamamagitan ng mga lutong bahay na lasa. Ang kanilang unang branch ay matatagpuan sa mga commercial area at malls. Ang kanilang menu ay simple, fried chicken meals, rice, gravy at side dishes. Ang presyo ay nasa 25 hanggang 45 pesos lamang na mas mura kumpara sa KFC. Sumikat ito dahil sa lasa na mas malapit sa Filipino palate. Hindi masyadong westernized, tinangkilik ito ng masa lalo na ng mga pamilyang naghahanap ng mas murang alternatibo. Ngunit dahil sa kakulangan sa branding, expansion at kapital, hindi nito kinaya ang kompetisyon. Pagsapit ng late 90s, unti-unti itong nawala sa merkado. Ang Quick Snack ay tinatag noong 1968 sa Quiapo, Maynila ng pamilyang Chu. Isa ito sa mga pinakaunang fast service restaurant sa bansa. Ang kanilang menu ay kinabibilangan ng pansit canton, lumpia at halo-halo na may presyong 5 hanggang 20 piso lamang. Sumikat ito dahil sa bilis ng serbisyo at murang pagkain. Tinangkilik ito ng masa lalo na ng mga mamimili sa Quiapo, ngunit hindi ito naging malaking chain at ang expansion nito ay humina noong mga dekada 90. Isa sa mga pinakaunang pangalan na sumikat sa panahong iyon ay ang Cindy's na itinatag ni Cecilia Cindy Mangahas noong 1975 sa Quezon City. Mula sa maliit na burger stand, pinalawak ni Mangahas ang negosyo sa pamamagitan ng mga sangay sa mga pangunahing lungsod, lalo na sa Metro Manila. Kilala ang Cindy's sa kanilang masarap at malalaking burger, spaghetti na may matamis na sarsa at fried chicken na nagkakahalaga ng 15 hanggang 50 piso lamang noon, presyong abot kaya ng masa. Ang konsepto ng mabilis na serbisyo at kaaya-ayang ambience ay agad na nakakuha ng pansin ng kabataan at pamilya. Bukod rito, madalas na pinupuntahan ng Cindy's ng mga estudyante matapos ang klase o ng mga pamilya pagkatapos ng sinihan, kaya naman mabilis itong lumaganap at naging bahagi ng kulturang pop noong dekada 80. Gayunpaman, sa pagpasok ng mga mas malalaking chain gaya ng Jollibee at McDonald's, unti-unting bumagsak ang Cindy's. Kakulangan sa modernisasyon, limitadong expansion at hindi sapat na marketing ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi nito napaiting ang sariling laban sa mga bagong kakumpetensya. Ang huling branch ng Cindy's ay nagsara noong 1997 at mula noon, tuluyan nang nawala ang pangalan sa fast food landscape ng bansa. Kasabay nito, lumitaw ang Clicos, isang lokal na hamburger chain na unang nagbukas sa Maynila noong 1978 sa pangunguna ni Ricardo Lim, isang negosyante na may interes sa industriya ng pagkain. Kilala ang Clicos sa kanilang cheeseburger at milkshakes na nagkakahalaga ng 20 hanggang 60 piso. Ang sangay nito ay karaniwang matatagpuan malapit sa mga sinihan, eskwelahan at mga pamilihan, kaya naman mabilis itong nakilala sa kabataan at young professionals.
Naging popular ang Glicos hindi lamang sa presyo kundi pati na rin sa lasa ng kanilang pagkain at sa kakit-akit na presentasyon ng kanilang burgers at fries. Subalit sa kalagitnaan ng dekada 90, nagsimulang humina ang operasyon dahil sa kakulangan sa kapital, kawalan ng agresibong marketing at matinding kompetisyon mula sa mas malalaking fast food chain na may mas malawak na network. Ang huling branch ng Glicos ay nagsara noong 1996 at simula noon, tuluyan nang nawala ang brand sa merkado. Sa likod ng bawat fast food chain na ito ay isang kwento ng pangarap, eksperimento at pakikipagsabayan sa mabilis na pagbabago ng panahon. Ang kanilang pag-usbong at pagbagsak ay sumasalamin sa evolution ng panlasa, ekonomiya at lifestyle ng mga Pilipino. Maaring wala na sila sa kasalukuyan ngunit sa bawat alaala ng murang burger, mainit na fried chicken o simpleng pagkain sa food court, buhay pa rin ang kanilang kontribusyon sa kasaysayan ng pagkain sa Pilipinas.